Ang pagkapanganak kay Hesus Kristo, tingnan po natin ito, Kuya Joe and Kuya Ben. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Nagdadalang tao itong si Maria. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiyan niyang hiwalayan ito ng lihim. Yung kasing, nung kasi sa mga Hudyo, yung babae at lalaking nagkasundo ng pakasal ay tinuturing ng mag-asawa, kahit hindi pa nagsasama eh. Kaya, itinuturing ng mag-asawa si Maria at si Jose. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan nitong Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Kuya Dio? Mga kapatnubay, ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Ang pagkapanganak po ng ating Panginoon ang unang pagsasaad tungkol sa kanyang buhay. Mga pangangaral, mga gawain, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ayon po sa ating Panginoon, sino man ang makinig at sumunod sa kanyang mga aral, makakamta ng minimithing kaligtasan. Sana po subaybayan natin ang naging kasaysayan ng ating Panginoon dito sa sanlibutan. Yan. So, binibigyan din dito ni Kuya Joe na ngayon na maipanganak ng Panginoong Hesus na magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan. Subaybayan natin mula ngayon yung buhay at kasaysayan ng Panginoon hanggang sa ito'y mapako sa krus, katuparan ng pagsagip sa kasalanan ng tao. Yan ang kuha ni Kuya. Yan ang ibig sabihin yung ang gusto ni Kuya yung maikintal sa isipan ng ating mga tagapakinig. Yung buhay at kasaysayan nito kung papaano naligtas ang taong ang daigdig na makasalanan sa sanlibutan na ito sa pamamagitan ng pagkapanganak na ito kay Hesus Kristo. So, yan ang ating talagang susubaybayan. Kaya tayo nakikinig dyan, subaybayan ho ninyo rin ang palatuntunan patnubay nang magkaroon ho kayo ng patnubay ng kaalaman. Hindi ba? Magkaroon ho kayo ng patnubay ng kaalaman hanggang sa makita ho natin yung pinaka-rurok, pinaka-highest point of interest ng kasaysayan ng Panginoon. Ang pinakarurok niyan yung pagkamayubay sa krus. Yung pagbibigay ng kaligtasan sa mga taong makasalanan. Kuya Ben, ano pong masasabi niyo rito? Alam niyo, ito yung isa sa pinakamagandang bahagi na gustong-gusto ng mga tao eh. Mm-hmm. Kasi ito yung simula ng walang katapusan. Mm-hmm. Bakit simula ng walang katapusan? Pero nagtanong sa akin ito, alam niya, Brother Ben, bakit sinabi mo simula ng walang katapusan? Kasi sinasabi po natin, simula ng walang katapusan, sapagkat dito natin nasimulan na tayo magkaroon ng pagkakataon na muling maibalik ang ugnayan ng tao sa Diyos at ang Diyos ay muling maabot ang tao sa kapanganakan ni Jesus. Ito yung nagsimulang magkaroon ng bigkis na magpang-abot ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Jesus. Kanina, Kuya Joe, sinabi ko na nga yung pagpapatunay na si Jesus
bagamat mayroong kasaysayan ng pinagmulan, may pinag-ugatan na lahi ng angkan, dito ngayon, binabanggit yung kasagutan sa pangalawa nating binasang Ebanghelyo. Narito yung kasagutan na bagamat si Jesus ay pinanganak ni Maria o natagpuan nagdadalang tao, mayroong close parenthesis. Makikita natin, close and open parenthesis. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung pong mga naniniwala na si Jesus ay tao lang, delikado yun. Kulang sila sa kaalaman. Sapagkat, kapag tao lang, ito ay ginawa lamang ng mag-asawa. Ito'y hindi ginawa ng mag-asawa. Si Jesus ay hindi ginawa ng mag-asawa. Napakalinaw dito Dito sa bahagi ng verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit, malinaw po ito, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan nga niyang Jesus. Malinaw po yun. Hindi nagkaroon ng contact si Jose o nagkaroon ng tinatawag natin sensual relationship with Mama Mary. Ngayon marami po kasi ang tumutilig dahil lang ipanganak daw si Jesus, si Maria hindi dapat mag-immaculate conception, conceive without sin. O dapat daw si Maria ay mayroon ding bahid dungis sapagkat nanganak kasi tayo po lahat ng mga tao. Ito nga yung kaibahan dito na hindi naintindihan ng iba Si Maria, kung nanganak man kay Jesus na walang dungis, ito ang malaking kaibahan. Ito po ang malaking kaibahan sa pangkaraniwang tao. Ito yung kaibahan sa pangkaraniwang katulad natin sapagkat si Maria nanganak na walang bahidungis at hindi man lamang nagalaw ang kanyang kabirhinan. Ano po pong ibig sabihin? Ganito kasimple yan, in-explain ko ito nung araw Mayroong mga nakasalamin na katulad sa ating Kuya Men Yung kapangyarihan ng Diyos, huwag mo nang tanungin muna kapangyarihan nito, ganito kasimple. Paano napunta sa sinapupunan ni Maria? Si Jesus. Gawin natin materialistic explanation. May takip kayo sa inyong mga mata, Kuya Men, ako may takip din. Pero bakit nagkikita tayo? Kahit na may takip, kahit may nakabara dyan, bakit na nakikita nyo ako? Lumalampas yung inyong paningin sa salamin. May nakabaray, di ba? Pero bakit lumalampas na hindi kinakailangan mabasag ang salamin? Na hindi kinakailangan alisin ang salamin? Nagkakakitaan tayo. Ganito kasimple si Jesus nang ipasok sa sinapupunan ni Maria. Ganon din ang ilabas sa sinapupunan ni Maria. Ganito rin na kung tayo nagkikita sa pamamagitan ng salamin, kahit hindi mabasag ang nakabarang yan sa harap ng ating mga mata, kahit di natin alisin, lumalampas. Kung itong sarili natin sa pamamagitan lang ng ating mga mata ay lumalampas ang bagay na yan, abay gaano pa yung kapangyarihan ng Diyos na maglihis si Maria na hindi ginagalaw at lumabas ang bata na walang bahidungis at walang nagalaw sa kanya. Maaring sabi nga po natin, palibas sa kinakailangan, sadya na maramdaman ang hirap ni Maria. Sadya na kinakailangan maramdaman ang paglabas ng isang tao sa sinapupun ni Maria. Maaring nahirapan siya sa pagdadalang tao, nahirapan siya sa kanyang panganganak, subalit nanatili ang kanyang kalinisan. Ngayon, saan po ba nagmula, sabi rito, kasi maglili ang isang dalaga. Pag tinawag nating dalaga, kuya, anong ibig sabihin? Ano ba yung dalaga? Virgin.
walang asawa. Walang asawa. Walang asawa, berhe. Hindi pa Hindi sa kapanahunang ito, kapag sinabi po natin na kapag ang babae nagkaroon sa sinapupunan, ang tawag natin ito at walang asawa, dala na, hindi dalaga. Dala na. So, dito ipinakikita na sadyang si Maria